Nasa lens po kasi, malapit na sa ano natin sa exit natin. Nakuha ng CCTV. Baka may makuha po tayo mga record. Itago niyo yung CCTV. Bulag pa rin ang publiko sa katotohanan sa nangyaring barilan sa Senado. Wala raw kuha ng kamera, ayon mismo sa OSA. Ang dapat sana'y ebidensya, saan nga ba nagpunta? Kung pointing finger sa may pananagutan, sino kaya ang dapat paniwalaan? Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Exclusive! Anong walang video? Mga dokumento at screenshot ng CCTV footages sa Senate shooting. Taliwas sa mga pahayag ni suspended Senate Sergeant-at-Arms, Mau Aplaska. Dahil sa Senate shooting at kudeta, Senator Loren Legarda at SP Alan Cayetano isinukan ng alumni. Business groups, pumalag din. Mayorya ng mga kongresista mula Mindanao, yes to impeachment laban kay VP Sara. Duterte country no more na nga ba? Beijing visit ni US President Donald Trump, great success daw. Iran war, kabilang sa agenda. No reunion. One Direction member Niall Horan, di raw a-attend sa wedding ng co-member na si Harry Styles. Taliwas sa mga pahayag ni suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska, nakakuha ang Billionaire News Channel ng resibo na may CCTV footages sa nangyaring barilan sa Senado. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Sa gumugulong na investigasyon ng mga otoridad sa May 13 shooting incident sa Senado, nakakuha ang Billionaire News Channel ng mga dokumentong posibleng makapagpatunay na mayroong CCTV footages na maaaring magbigay linaw sa totoong nangyari noong Miyerkules. Una na kasing sinabi ni suspended Senate Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplaska sa isang radio interview nitong Biyernes na wala silang mahanap na CCTV sa area kung saan umano nakaposisyon ng mga tauhan ng OSAA at Philippine Marines sa kasagsagan ng putukan. Anya pa, buntot lang daw ng kanilang tactical personnel ang nahagip ng CCTV. Pero sa mga larawang eksklusibong nakuha ng BNC na screenshots ng isang video camera sa loob ng Senado, tila kitang-kita ang pwesto ng OSAA at Philippine Marines sa area kung saan naganap ang putukan. Hagip dito ang mismong pinto na tinukoy ni Aplaska kung saan niya umano kinumpronta ang NBI agents na nakita niyang nakapwesto sa labas. 7:46 PM ang nakasaad na timestamp ng footage. Ito rin ang oras kung kailan napaulat ang putukan noong Miyerkules. Eksklusibo ring nakuha ng BNC ang mga larawang mula naman sa video camera na nasa labas kung saan umano nakapwesto ang mga ahente ng NBI. Tinukoy din sa mga larawan kung saan nakatayo ang individual sa bahagi ng lugar na nagdudugtong sa GSIS at Senate Building. Personal na nakasama ang BNC nang ma-deploy ang NBI sa gusali ng GSIS. Binacktrack namin ang aming mga kuha noong araw na yon at ang kamera na ito ay posibleng nakapwesto sa sulok sa labas ng opisina ng isang senador. Una nang sinabi ni Aplaska sa Facebook livestream ni Senator Jinggoy Estrada noong Miyerkules kung saan niya nakita ang NBI agents. Nasa lens po kasi, malapit na sa ano natin sa exit natin. Nakuha ng CCTV.
Baka may makuha po tayo ng mga recovery. Itago niyo yung CCTV. Ang mga CCTV footage na ito ay may certification na pirmado mismo ni Aplaska at ng Senate Integrated Electronics and Technical Section. Naisumite na rin umano ito sa PNP. Sinisikap pa ng Bilyonaryo News Channel na makuha ang panig ng OSAA tungkol sa mga nasabing larawan pero hindi pa sila sumasagot sa ngayon. Samantala sa kanyang radio program ngayong Sabado, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na naglabas na raw ang kanyang opisina ng subpina sa Senado para makuha ang kopya ng mga CCTV pero tinanggihan umano ito. Una na niyang pinatawan ng 6-month preventive suspension si Aplaska dahil sa nangyaring barilan. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Ilinaw naman ni Suspended Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska na fully operational ang CCTV system sa second floor ng Senate building kung saan napaulat ang putukan noong Miyerkules. Taliwas daw ito sa mga kumakalat na balitang walang CCTV footage sa pinangyarihan ng insidente. Sa isang pahayag ngayong hapon lamang, kinumpirma nito ang una nang iniulat ng Billionaire News Channel na naisumite na sa otoridad ang mga kopya ng CCTV. Matapos ang kudeta at barilan sa Senado, binatikos ng kani-kanilang alumni sina Senate Pro Tempore Loren Legarda at newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. Labas daw kasi sa ideology ng kani-kanilang pamantasan ang ginawa ng mga senador. Binaklas na ang litrato ni Senator Loren Legarda sa Wall of Empowered Women ng Assumption College San Lorenzo. Kaugnay ng partisipasyon ng senadora sa Senate coup noong Lunes, sinabi ng Assumption Student Council na hindi na raw ipinapakita ng kanilang alumna ang values ng kolehiyo na humuhulma sa mga lider na may integridad, social responsibility at conviction. Ang pagpapalit liderato ng Senado just in time nang maiakyat ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara ay isang serious concern para sa Assumption dahil maaari daw politically engineered ang kudeta para madelay o maimpluwensyahan ng impeachment. However subtle o procedural, ang enabler daw ng pagharang sa hustisya o impunity ay kabawasan ng tiwala ng publiko at dignidad ng mga institusyon na dapat ay nagsisilbi sa mga Pilipino. Nalanawagan ng Assumption sa senadora na klaruhin ang kanyang mga aksyon at patunayang hindi anya misplaced ang tiwala sa kanya. Ayon sa konseho, ang Wall of Empowered Women ay nakareserba para lang sa mga kababaihang isinasabuhay ang karakter ng Assumption College. Wala pang tugon sa Legarda dito. Sa University of the Philippines Diliman naman, nagkaisa ang 147 alumni ng magkaribal na political formation sa UPD, ang Samasa o Sandigan ng mga mag-aaral para sa sambayanan at ang nagkaisang tugon para manawagan ng resignation ni newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. Ang dahilan, hindi raw ideolohiya o politika, kundi pawang kapalpakan umano sa isa sa pinaka-nakakahiyang episodes ng Senado sa kasaysayan nito. Sa ilalim ni Cayetano, voluntaryo raw kinuha ng Senado ang responsibilidad kay Senator Bato de la Rosa at isinailalim sa protective custody. Pero sa kabila nito, nakatakas pa rin daw ang senador, kaya ang umano'y kapalpakang ito nasa kamay ni SP Cayetano. Hindi lang daw pagkanlong ng Senado sa mga kaalyado nito ang ipinipilit ni Cayetano. Tila gina-justify pa raw nito ang analyzed spectacle, imbes na i-acknowledge kung gaano kalala ang nangyari. Paalala ng mga alumni, mas malaki kaysa friendships o coalitions ang responsibilidad. Dahil sa tuwing nakikita raw ng mga tao na bumabaluktot ang batas para sa iilang makapangyarihan, nagkakaroon daw ng impresyon na hindi naman sa katotohanan o legalidad nakaangkla ang batas, kundi sa koneksyon at alyansa. Kung may natitira pa raw na hiya at responsibilidad sa Senate President, sana raw ay mapagtanto nito ang kanya umanong ginawa at magbitiw sa pwesto. Ayon pa sa Samasa at Tugon, mahalagang ipunto na ang partido ni Cayetano sa UP na maging bahagi siya ng Student Council. Ang Tugon ay nakiisa mismo sa panawagan na bumaba siya sa pwesto. Samantala, ang Integrated Bar of the Philippines, nagpaalala na ang Senado ay isang institusyon na dapat ay labas sa anumang interes ng kahit sinong paksyon. Nanawagan din ng IBP sa Senado na gawin ang kanilang constitutional duties forthwith, hindi lang sa impeachment ng bise, kundi sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa mula sa ICC at ang mismong Senate leadership. Hindi raw tutulugan ng IBP ang mga kaganapan sa Senado. Anila, ang demokrasya namamatay kapag walang nagbabantay. Hindi lang demokrasya, pati ekonomiya ay maaari rin daw maapektuhan ayon sa Philippine Exporters Confederation.
Sa isang pahayag, sinabi ng PhilExport na hindi nakakatulong ang political tension ng bansa, lalo na ang mga gulo sa Senado sa competitiveness ng Philippine economy. Dumadagdag daw kasi ang ingay dito sa politika sa external pressure sa investors, kaya nanawagan ng PhilExport na unahin sana ng Pilipinas ang economic agenda nito. Wala pang tugon sa mga punang ito sina SP Cayetano at Senate Pro Tempore Legarda. Tulad ng kanilang mga partido, hati rin ang reaksyon ng Senado sa shooting incident. May mga nagsabing palabas lang, may mga nagsabing totoo ito, pero may tumanggi namang magkomento. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sorry, but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. Hampas ng kamay sa podium, sabay ng pagtaas ng boses, si Senate President Alan Peter Cayetano nang humarap sa Senate media nitong Huwebes. Isang araw matapos ang palitan ng putok ng mga miyembro ng Office of the Sergeant at Arms at NBI. Nanindigan ng Senate President, under attack ang Senado. Kinundi na rin ng kanyang kapatid na si Senador Pia Cayetano ang mga lumutang na espekulasyon na scripted ang nangyari noong Miyerkules. I heard that there are officials, publicly elected officials, there are netizens who say na gawa-gawa lang to. I can tell you na there is no way na gawa-gawa ito. Ganyan din ang posisyon ng mga bagong majority members. Si Senator Amy Marcos, naghain na ng resolusyon para maimbestigahan ng Senado in aid of legislation, hindi lang ang nangyaring barilan, kundi maging ang kaguluhan noong Lunes, Mayo 11. Pero bilang dating PNP chief, tiwala si Senador Ping Lacson na maaring naiwasan ang insidente ng Senate shooting kung nagkaroon lang niya ng koordinasyon o komunikasyon sa panig ng OSAA at ng NBI. Pinabulaan na naman ni Senator Riza Ontiveros ang aligasyong nakatanggap di umano siya ng babala na may mangyayari sa Senado noong Miyerkules kaya maaga siyang umalis. Ang mga nagsasabi niyan, actually sila yung pinaka may dapat ipaliwanag. So, gaslighting sila sa ganyang pangingintriga, which is beneath the dignity of senators. Paglilinaw niya, tapos na ang sesyon kaya umalis na siya para habulin ang flight patungo sa probinsya. Umaasa siyang lalabas ang katotohanan sa isinasagawang investigasyon. I'm hoping simply that the whole truth will come out. Sino ba ang nagpasimula ng ganyang sitwasyon? Sino nagpa-escalate? Sino ang unang bumaril para nag-degenerate ang sitwasyon na iyan so rapidly and so badly? Sa panig naman ng napatalsik na si Senate President Tito Soto, pinauubayan na niya sa mga investigador ang pagkalkal sa katotohanan. Sa isang text message sa BNC, sabi ni Soto, "Less talk, less mistake." Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Speaking from the experience, things could have been done better. Yan naman ang sentimiento ni dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III sa pagsisilbi ng ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Yan ang Agenda Weekend Report ni Jill Sabandal. Umamin si dating PNP Chief at ngayon ay MMDA General Manager Nicolas Torre III na may mga bagay daw na pwede pang gawin ng mas maayos, kaugnay sa kontrobersyal na operasyon sa pag-serve ng ICC warrant kay Senador Bato de la Rosa. Sa panayam ng Politico Talks ng Billionaire News Channel, diretsahan niyang inamin na nagkaroon ng contrary opinion sa loob ng operasyon. Things could have been done better. One voice muna. Ayun. One voice muna. Very important dyan. Coordination, do you mean? Unity of command. Okay. Saka coordination, di ba? And wala namang tunay na magkakaaway dun eh. Dagdag ni Torre, isa sa naging problema ang sobrang daming abogado at magkakahiwalay na command na nakikialam sa sitwasyon. Kaya na rin daw itong sa field at di na kailangang paabutin pa sa Pangulo. Sa dami naman ang iniisip ng Presidente, dagdagan mo pa, di ba? Kumbaga, sa dami ng problema mo, sa dami ng problema ng bansa, ipapasok mo pa ba yan, pati yan? Pero hindi sang-ayon dito si Attorney Jimmy Bondoc na isa sa legal team ni Senator Bato de la Rosa at ng mga Duterte. Ang problema dyan is, ang laki po ng parang maaaring isisi sa Pangulo. Dahil sa statements niya, Para naman kay political commentator Attorney Jesus Falsis, hindi sapat na sabihing hindi umabot sa Pangulo ang usapin dahil may batas daw na nag-uugnay sa kapangyarihan ng presidente sa mga international matters.
The surrender under RA 9851 requires the exercise of the President's Chief Architect of Foreign Policy Relations na power. Dagdag pa niya, kung nagawa raw ito noon kay former President Rodrigo Duterte, posibleng ituring na unfair kung hindi ito gagawin kay Senator Bato de la Rosa. Para sa Agenda Weekend, Jill Sabandal, Billionaire News Channel. Muling sumadsad sa all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar sa 61.721 nitong Biyernes. Ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco, isa sa mga nagtulak nito ang nangyaring kudeta at barilan sa Senado. Hindi lang din anya ito usapin sa Pilipinas, kundi maging sa labas ng bansa. Shooting in the Senate is a major issue here. It's a development that nobody wanted to see. It's okay that they trade issues, they trade arguments, they trade their own positions during debate at the Senate, which is expected. However, hearing gunshots at the Senate is a major problem. It's giving deja vu. Hindi pa man nagsisimula ang trial, nangangamba na ang ilang kongresista na baka mabasura na naman ang impeachment laban kay VP Sara. Pero sa kabila nito, tiwala naman daw sila sa hawak na ebidensya. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Deja vu. Aminado ang ilang mga mambabatas na hindi imposibleng agad na mabasura ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ngayong nasa Senado na ito. Kaya nga maging vigilant tayo. That's possible. No? So, kailangan i-apply doble-doble yung pressure sa Senate. And ginagawa na to ng kabataan para maramdaman no, yung totoong pulso ng taong bayan. Marami raw kasing Duterte alay sa Senado at malaki ang posibilidad na may pumosisyon para hindi na ituloy ang impeachment trial at higit na malabnaw ang mga ebidensya. At kung sakaling matuloy man daw ang paglilitis, posibleng maging isang palabas lang ito pero pabor pa rin kay VP Sara. Hinahamon din natin yung ating mga senador na magiging senator judges na magpa-participate dun sa impeachment court ng walang unfair na discrimination at walang regardless of their affiliation, dapat titingnan talaga nila yung evidence. Aminado ang mga mambabatas na kung dihado man sila sa bilang sa Senado, ebidensya naman ang magiging pambato nila para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Bagamat may takot, mas malaki sa akin yung pag-asa. Kasi nakita natin nitong linggo na nagbantay talaga yung tao, nagsalita. At higit sa lahat kumilos sa harap ng Senado para manawagan na alitisin na si VP Sara. Bagamat pantay na sangay ng gobyerno, panawagan nila sa Senado ang pagrespeto sa boses ng Kamara na 80% umano ng mga miyembro ang nagsabing may sapat na basihan para patalsikin si VP Sara. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Abante. Tila nalusaw na ang tinaguriang Solid South ayon sa isang propesor nang bumoto pabor sa impeachment ni VP Sara. Ang baluarte ng mga Duterte, inaanay na nga ba? Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado. Sa 61 district representative sa buong Mindanao, 41 dito ang bumoto ng yes sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. 8 lang ang kumontra, 4 ang nag-abstain at 8 naman ang hindi bumoto. Ang pinakamaraming kongresista na pumabor sa impeachment case ay sa Region 9, kung saan 10 sa 11 kongresista ang bumoto ng yes. Kasunod nito ang Region 10, kung saan 10 sa 14 na mga district representatives ang pumabor sa impeachment. Sa Region 11 o Davao Region naman, nakakuha ng pinakakonting suporta ang impeachment case laban sa bise, kung saan 5 lang sa 11 kongresista ang bumoto ng yes. Yung pinaka na boto, out of 300 plus yabota ng mga congressman, 250 plus yan vote yes. In which, mali din yung decision. Actually, mali naman dahil lost the decision dahil majority, di ba? Matagal nang kilala ang Mindanao bilang Duterte Country dahil sa nakalipas na 2 national elections, mataas ang nakuha nilang boto dito.
Kaya ayon sa isang political science professor, ang resulta ng botohan sa Kamara ay nagpapakita lang na hindi talaga solido ang tinatawag na solid South. Ang nakaraang botohan sa Kongreso, makikita natin na ang konsepto ng solid South ay may hangganan. So, meaning to say, the impeachment case vote against the Vice President Sara Duterte exposed the limits of these narratives. Ayon pa kay Marshall, karamihan sa mga kongresista sa Mindanao ay sumusunod sa tinatawag na political patronage. Ibig sabihin, inuuna nila ang kanilang political interest at kapituko sa kung sino may hawak ng political power at position. Sa Pilipinas naman, katangian na sa politika ang patron-client relationship na naging mas mahalaga kaysa sa party political ideology. Ibig sabihin nito, mas maraming mababatas o lawmakers ang hindi permanente ang katapatan o loyalty sa isang pamilya o partido sa politika. Mas nakatuon sila doon sa one is access to state resources. Pangalawa is re-election, support. Pangatlo is alyansa sa nakaupong administrasyon. At ang panghuli ay ang political survival. Sa darating na 2028 elections, magkakaalaman kung ang Mindanao votes nasa kamay pa rin nga ba ng mga Duterte. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel. Pinadedepose ng isang U.S. court sina former Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Henares at 2 pang COMELEC officials kaugnay ng kasong bribery na isinampa laban sa voting machine company na Smartmatic. Humiling ang U.S. District Court in Florida ng assistance mula sa Philippine Judicial Authorities para kunan ng testimonya sina Henares, PMO Project Control Head for the 2016 elections Esther Villaflor Rojas at former COMELEC Executive Director Jose Tolentino. Aprobado ng korte ang motion ng Smartmatic na i-depose ang mga opisyal na namahala sa contracts at payments noong 2016 national elections. Una nang inireklamo ang Smartmatic sa alegasyon ng payment and laundering of over $1 million in bribes kay former COMELEC Chairman Andres Bautista. At kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin si dating BIR Commissioner Attorney Kim Henares. Attorney, magandang gabi po at maraming salamat sa inyong oras. Magandang gabi rin ho sa inyong lahat at saka nanonood sa inyo. Attorney, na-approve ng US Federal Court ang request na kunin ang testimony ninyo sa Smartmatic bribery at money laundering case. Natanggap na po ba ninyo yung formal na imbitasyon? Formal na invitation? Hindi pa ho. I haven't received it. But what I understand, yung testimony ko lang doon is how government agencies are being taxed. Okay. Yun lang. Actually, yun nga po yung sanang gusto kong puntahang tanong po. Kasi ano ba yung gustong malaman ng investigators mula sa inyo? Especially that kinakailangan pang hingi ng testimonya ninyo sa kasong ito. Hindi, kasi ang gusto lang nila malaman, di ba, paano pinubuisan ng gobyerno ang mga contractor nila. Okay. So, like, for example, gusto nila malaman kung magkano ba ho yung VAT na i-impose sa kanila, no? Yun, kung ano yung mechanism, paano ho yan binubuisan, yun ho yung gusto nila malaman. Okay, kasi sinasabi po doon sa US indictment na may alleged overpricing, VAT reimbursements at movements of funds na konektado sa election contracts. Noong BIR Commissioner kayo, may nakita ba kayong anumang red flags o unusual transactions involving Smartmatic? No, it's a public record that COMELEC asks the BIR if they pay Smartmatic, how much should they withhold? No? So for VAT, we just answered them, and I think you can find that in the records of the BIR that when government contract with like procure something, they withhold 5%. Final withholding tax for VAT. Yun ho. So yun lang ho naman yung gusto nila malaman paano binubuisan ang Smartmatic. Okay, just to be clear ma'am, para po malinaw, kasi nga po nadawit po yung pangalan ninyo, humihingi ng testimonya mula sa inyo, wala po kayong prior knowledge o direct involvement sa anumang transactions na ngayon ay iniimbestigahan ng US prosecutors.
Wala ho. Gusto lang nila malaman paano binubuisan si Smartmatic. Okay. Para sa inyo ba? Ma'am, kasi syempre ang tinatanong ng mga tao, iniimbestigahan yung Smartmatic bilang kumpanya na nag-supply sa atin ng vote counting machines. Wala ba itong epekto? Well, at least kayo po, kayo naman, bukod sa pagiging dating commissioner po ng BIR, ay kayo po ay abogado. Wala ba itong epekto doon sa siguro sa credibility ng elections ng mga nakaraan, especially that na-involve yung Smartmatic dito sa ganitong klaseng kaso? Yun aspect na pinihingi na ng testimony. Ang pagkaalam ko kasi, una, kung ano man yung babayaran ng COMELEC, nagbawas siya ng 12%. Which is mali. Dapat 5% lang. Yun ho. Kaya siguro may binalik kasi na sobrahan yung pagkabawas, so binalik ng COMELEC sa Smartmatic. So yun yung gusto lang nila malaman kung may basihan ba yung pagbabalik nun 7%. And sa pananaw po ninyo, may pagkakamali po ba doon sa nangyaring iyon na binalik yung sobrang siningil or sobrang na-withhold na tax? Actually, wala naman ang pagkakamali kasi sa National Internal Revenue Code, ang withholdin mo lang is 5%. Okay. Tapos meron pa hong special batas ang Smartmatic. Kung titingnan nyo, dapat wala hong withhold. Kasi yung law, yung batas, nagsasabi, exempt po sila sa buwis. Okay. Sa laki po nung kasong ito, attorney, no? Sa tingin niyo po ba kailangan repasuhin o reviewin yung mga kontrata na pinapasok ng ating gobyerno, no, in relation to big tech companies kagaya ng Smartmatic at lalo pat may kinalaman po ito sa ating eleksyon? Siguro, generally speaking, no, kasi galing ako siyempre ako, nagko-collect ako ng buwis, no. So, as far as I'm concerned, ang gusto kong reform is dapat dapat may batas tayo na nagsasabi kung magpapasok ko ng kontrata ang gobyerno. Hindi pwedeng akuin ng gobyerno yung buwis nung kakontrata niya. Oo, dapat kasi para po lumaki ang income natin. Ano po? Kasi kumikita sila sa atin, so dapat magbayad to sila ng buwis sa atin, diba? At dapat bawal yung provision sa kontrata na ang gobyerno magbabayad ng buwis nila. Okay, kasi nasa losing end po lagi ang pamahalaan kapag sinasalo natin, at yung taong bayan lalo na, kapag sinasalo natin yung buwis na dapat ay sila ang nagbabayad. Yeah, so tingin ko yun reform in general sa lahat ng kontrata ng gobyerno, hindi lang itong Smartmatic. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, former BIR Commissioner Kim Henares. Thank you po. Kapapasok lang na balita, hiniling ng kampo ni FERRD sa ICC na huwag munang magtakda ng petsa para sa trial. Ayon kay bagong lead defense counsel attorney Peter Haynes, kailangan munang masuri kung ang kalusugan at mental health condition ni Duterte ay maayos. Dumaranas daw kasi ang dating Pangulo ng progressive neurological condition na maaari umanong makaapekto sa kanyang kakayahang lumahok sa paglilitis. Anybody but SP Alan. Panibagong kudita sa Senado, lumulutang na naman. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA White Plains. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lanes. Sa gitna ng ingay sa politika, isa lang ang bilin ni PBBM at VP Sara sa Talang Dangal Class of 2026 ng Philippine Military Academy. Tumindig para sa bayan at ipaglaban ang kapayapaan ng bansa.
not to any political interest, individual, or any passing ideology. Yan ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2026 graduates ng Philippine Military Academy ngayong araw. Nasa konstitusyon anya dapat ang loyalty ng hukbong sandatahan ng bansa. Kasabay ng katapatan na ito sa Pilipinas, lagi raw may kaakibat na responsibilidad ang pagiging sundalo. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Marami raw magtatangkang sumubok sa paninindigan ng Talang Dangal Class of 2026. Pero hanggat loyal daw ang hukbo sa bayan, hindi sila mawawala ng direksyon. During your training in the academy, you have been taught that the threats confronting our nation today are no longer confined to conventional battlefields. They now emerge in cyberspace, in disinformation, in territorial aggression, in calamities worsened by climate change, and in forces that seek to weaken trust in our institutions and divide our people. Si Vice President Sara Duterte naman, inanyayahan ng Class of 2026 na maging mukha ng integridad at dangal at isabuhay ang lahat ng kanilang natutunan sa pamantasan. I urge you to personify integrity and courage at all times. Stand firm against all threats to our sovereignty and our liberties. Do not waver, even in the face of the most difficult challenges. Dagdag ng bise, disiplina at sakripisyo ang nasa likod ng kanilang pagtatapos. Ngayong labas Fort del Pilar na ang mga sundalo, lifelong commitment to the nation na raw ang kanilang bit-bit na responsibilidad. Imbitado rin bilang guest of honor si VP Duterte pero hindi ito dumalo kanina at nagpadala na lamang ng kakatawan sa kanya. Walang labis, walang kulang. Tiniyak ng 11-member prosecutor panel ang kanilang full attendance sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes. Ano-ano kaya ang kanilang mga paghahanda? Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Malaki-level na naman ang tututukan ng publiko sa Senado sa Lunes. Maraming espekulasyon kung ano ang magiging takbo ng liderato. Pero isa lang ang sigurado, ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Ayon kay Bicol-Saro Representative Tere Redon, asahan ang kanilang complete attendance bilang 11-member prosecutor panel. At bukod sa ebidensya, seguridad daw ang pinaghahandaan nila. Siyempre, naghahanda ko kami kung paano man yung magiging itsura po logistically no pong pagpunta from the House to the Senate on Monday. No? Pero yung particular na detalye po na yon, siyempre secret na lang eh. Hindi pa naman daw sila required na dumalo sa Lunes. Pero ngayon pa lang ay gusto nilang patunayan forthwith na handa ang panig ng Kamara. Ready na raw ang House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara. Pinag-aaralan ang mga posibleng argumento at counter-arguments, gayon din ang mga testigo at mga documentary evidence. May kanya-kanyang toka rin daw sila kung anong grounds for impeachment laban sa bisa ang ilalatag sa harap ng senator judges. Tingin ko po, yung pong mga senator judges naman po natin, at the time of trial, we'll look at it with open eyes. We'll look at the evidence both from the prosecution and the defense and decide based on the evidence and based on their conscience. Maliban sa 11 prosecutors, asahan na rin daw ang pagtatalaga ng ilang private prosecutor na hindi pa nila pinapangalanan. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Abante. Abot hanggang Baguio City ang pagkilos dahil sa nangyaring kudeta at barilan sa Senado. Narito ang Agenda Weekend Report ni Alex Asalil ng Abante. Matapos ang kudeta at barilan sa Senado, nagkasanang kilos protesta ang grupong Baguio Bigat Laban sa Korupsyon para ihayag ang kanilang saloobin hinggil sa usaping pampolitika at pananagutan ng ilang opisyal ng gobyerno. Hindi napigilan ng malakas na ulan ng mga relista sa Baguio City para ihayag ang kanilang hinahin sa estado ng gobyerno. Nakasentro ang pagkilos sa panawagang panagutin si Senator Ronald Bato de la Rosa at si Vice President Sara Duterte. Mahalaga po sa atin ang mga ganitong mga protesta dahil una, ito ang pinakamalaking avenue para ipanawagan yung ating mga calls para sa pagdemand ng hustisya sa ating mga kapwa Pilipino na pinatay noong panahon ng war on drugs ni Duterte
at pinangunahan din mismo ni Bato de la Rosa. Sinariwa rin ng mga relihista ang alaala ng mga biktima ng extrajudicial killings o EJK sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nagsilbing PNP chief si De La Rosa. Iginiit din ng grupo na kung walang kasalanan si De La Rosa, dapat lang niyang harapin ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Kung matapang po si Bato de la Rosa ay hindi po siya basta-bastang tumatakbo na lamang at umiiyak tuwing sasabihan siya ng taong bayan kung ano ang kanyang mga pagkakamali. Sa kalagitnaan ng programa, huminto rin ng ulan at naging mapayapa ang pagkatapos ng kilos protesta. Ayon naman sa ilang residente, apektado sila sa mga nangyayari kahit nasa kapundukan sila ng Cordillera. Ginagawa pang drama yung Senado, nanonood yung taong bayan, galit na galit. Ayan, nakakahiya. Wag na lang. Mahiya kayo sa mamamayang Pilipino, mahiya kayo sa buong mundo na nanonood sa Pilipinas ngayon. Flood control projects, hindi lang naman yan sa lowlands, pati actually dito sa Cordillera, gumawa sila ng mga flood control projects at marami yan kinurap talaga. Gaano man kalayo sa Kamaynilaan ang mga relihista dito sa Baguio City, iisa lamang ang kanilang mga panawagan. Managot ang mga dapat managot sa anumang uri ng katawalian o pang-aabuso sa gobyerno. Para sa Agenda Weekend, Alex Asalin, Abante, Baguio City. Isang politiko umano ang tumulong kay Senator Bato de la Rosa na umiskapo Huwebes ng madaling araw. Sa post ni veteran broadcaster Mon Tulfo, dumiretso raw sina Senator Bato at Robin Padilla sa Manila Yacht Club. Mula rito, sumakay umano sila sa yate na may pangalang Masarap na Buhay pero in English. Pagdating daw ng Batangas, nagtungong Mindanao si Batman without Robin. Noong 2020, ginamit ang isang luxury yacht named Happy Life para sa isang Miss Universe activity. Iniulat noon na pagmamayari ito ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Great success para kay US President Donald Trump ang kanyang pagbisita sa Beijing sa kabila ng limitadong pag-usad sa malalaking issue sa ekonomiya ng US at China. Ilan sa mga napag-usapan ni Trump at Chinese President Xi Jinping ang Iran war at Taiwan arms sale. He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end. He would like to help. If he wants help, that's great. But we don't need help. And you know the problem with help? When somebody helps you, they always want something on the other side. That's the way help works. Should the people of Taiwan feel more or less secure after your meetings with President Xi? Neutral. Neutral. Has the policy changed at all? No, nothing's US changed. policy? No, nothing's changed. I will say this. I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that. Napag-usapan rin niya ang isang major aircraft deal kung saan posibleng bumili ang China ng higit 700 na eroplano. Pinuri ni Trump ang magandang relasyon ng US at China at sinabing malaking tulong ito sa negosasyon. Inaasahang bibisita si Xi sa Washington bago matapos ang taon. Kahit sino, wag lang si SP Cayetano. Di pa man nagiinit sa pwesto ay nagbabadya na naman umano ang kudeta sa Senado. Unsatisfied daw kasi ang mga senador sa kanya. Yan ang exclusive Agenda Weekend report ni Dexter Ganibe ng Abante. Session of the 20th Congress is hereby called to order. Wala pang isang linggo matapos palitan ang liderato ng Senado, malapit nang mapigtas muli ang PC na nagbubuklod sa 13 senador na may hawak ng mayorya ng Senado. Dahil hindi na inaasahang sumipot pa sa Senado sa Lunes si Senador Ronald De La Rosa, kapos na ng isa ang mayorya. At ayon sa source ng Abante, isa sa mga kasama ngayon sa mayorya ang kakalas na umano sa 12 na natitira. Dahil tila hindi na kontento kung paano i-handle ng bagong SP ang mga nangyari sa Senado buhat ng maupo si Senador Alan Peter Cayetano noong Lunes. Matapos umugong ang pangalan ni Senator Juan Miguel Zubiri para sa kanyang comeback as SP, may mga lumutang na iba pang pangalan. Ayon pa sa isang unimpeachable source ng Abante, suportado ng Malacanang si Senador Kiko Pangilinan bilang Senate President. Lalo na ngayong nasa Senado na ang articles of impeachment para matiyak na makonvict si BP Sara sa oras na umusad ang impeachment trial. Si Pangilinan na isang abogado,
Tama umanong SP, lalo na't gugulong na ang paglilitis. Kung hindi nagkakudeta sa Senado noong Lunes, Mayo 11, si Pangilinan ang nakatagdang italaga na impeachment manager na magsisilbing impeachment court administrator. Ayon pa sa source, mahihirapan nang maibalik si Soto bilang SP. Hindi rin umano suportado ng nakararaming senador kung si Senador Panfilo Lacson naman ang susuportahan ng palasyo. Isplok pa ng source, pwede rin daw si dating SP Cheese Escudero, pero mukhang hindi raw niya makukuha ang mayorya ng boto dahil sa flood control issue. Lalong higit na hindi daw suportado ng Malacanang ang nais ng ilang senador na si Loren Legarda ang ipalit kay SP Alan dahil unang tututol dito si Executive Secretary Ralph Recto na kasalukuyang kasalpukan ng anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Bukod kay Pangilinan, isa rin sa nakikitang contender si Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian. Matunog ang pangalan ni Gatchalian at mabango pa sa publiko dahil sa kanyang pag-handle sa deliberasyon ng 2026 National Budget noong kasagsagan ng Bicameral Conference Committee Disyembre ng nakaraang taon. Ngayong weekend, maugong ang kampihan at bilangan ng mga kakampi para sa isa na namang rigodon sa liderato ng Senado, na kung matutuloy, ito na ang pinakamaigsing panunungkulan ng isang Senate President sa kasaysayan ng Senado ng Pilipinas. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Audemars Piguet and Swatch collab Royal Pop Watch Collection is finally here. More than 100 were in queue for 24 hours sa mga Swatch stores sa London, Zurich, New York, Singapore, Bangkok, and Osaka to get the collection. Pricing is set at $400 para sa Le Pen models and $420 para sa 7-nut versions. The collection arrives in a wide range of vibrant 8-color combinations. May controversial plea ang host na si Kim Atienza sa kanyang followers on Threads. The TV host says dapat apolitical ang social media platform. He himself doesn't like politics at everyone daw should be respected regardless of political stance. While merong mga nag-agree, marami rin ang nang-bash sa statement ni Kim dahil anila, we cannot be apolitical in times like these. Ayon pa sa isang netizen, calling out injustice isn't just being apolitical or political, it's just being human. Kim replied, "Not here please, usap tayo sa X." Hashtag Guinness World Record holder. Nakuha ng University of Calgary ang world record para sa biggest gathering ng mga naka-dinosaur costume. Narito ang Agenda Weekend Report ng ating Canada correspondent, Rowena Papasin. More than 600 happy dinosaurs ang nagdiwang matapos nilang basagin ang Guinness World Record para sa pinakamaraming taong nakasuot dinosaur. And your final number is 682. Congratulations! You are literally amazing! Itinoon ng Universidad ang Jurassic Jamboree sa kanilang 60th anniversary. Ayon kay Amanda Afonso, ang Community Engagement Associate Vice President ng U Calgary, inabot din ng isang taon ang paghahanda nila. When the Guinness official started saying 6, the crowd went into a huge cheer and just huge excitement took over. We didn't even hear the rest of the 6 and what was left, but we knew we had broken the record by at least 200 people. Kasama sa mga nakigulo bilang T-Rex ang Phil-Canadian student na si Rica Bandigas. I think that I was actually surprised that so many members of the community joined. Like they didn't make anybody pay for parking or anything. Like it was really for the community to come together to break the world record. Pero bakit nga ba nila pinili ang dinosaurs? Ang probinsya ng Alberta pala ay dating pugad noon ng mga dinosaur. Ang Drumheller, Alberta ay kilala rin bilang Dino Capital of the World na may pinakamalaking koleksyon ng dinosaur fossils. Isa ring dinosaur species doon ang ipinangalan sa probinsya, ang Albertosaurus. Ayon sa universidad, 500 lang ang unang target nila pero umabot sa 600 ang nagparehistro. Umaasa sila na matagal nilang mahahawakan ang kanilang world record. Pero sakali man at may humamon, handa raw silang depensahan ang kanilang titulo. Para sa Agenda Weekend, Rowena Papasin, Billionaire News Channel, Vancouver, Canada. Miss
Universe Philippines 2026 Bea Millan-Windorski. Nagka-identity crisis daw? Susunod yan sa Agenda Weekend. Hindi lang ilaw ang nawala sa sunod-sunod na brownout sa Luzon at Visayas, habang daan-daang libong consumer ang naapektuhan ng power interruption. Buhay ang binawi sa isang pamilya matapos mawala ang kuryente. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Che Sulit. Bumalik na sa normal conditions ang Luzon at Visayas grids. Ito'y matapos ang 3 sunod-sunod na araw na isinailalim ito sa red alert, dahilan ng rotational brownouts sa maraming lugar. Sa pagtatala ng power distributors tulad ng Meralco, aabot ng higit 100,000s of consumers ang apektado ng pagkawala ng kuryente. Pero higit sa pagkawala ng ilaw, buhay ang binawi sa pamilya ni Mike Clerwin matapos pumanaw ang kanyang lolo. Nagsasuffer na po siya ng pneumonia for almost 10 years. And yun po yung isa sa ni-required ng doktor na kailangan niya mag-nebulizer daily para 3 times a day para maibsan yung pagkahapon na po. Biyernes ng hapon, kalagitnaan daw ng pagnenebulizer ni Lolo Apen, biglang nawalan ng kuryente. Matapos daw ang 3 oras, bumalik naman ito. Pero naabutan nilang hapong-hapuna ang kanyang lolo. Kapag alam niya pong kaya niya, pag gumana yung paramdam niya, okay pa po siya, hindi po siya magpasadala agad sa ospital. Una nang sinabi ng NGCP, numipis ang supply ng kuryente dahil sa mataas na demand sa gitna ng tag-init at pangalawa dahil sa pag-trip ng transmission lines na nagdulot ng disconnection sa network. Paalala ni Mike, hindi maliit na bagay ang brownouts dahil maraming buhay ang umaasa sa kuryente na matagal nang ipinapanawagan na gawing stable at abot kaya ang presyo para sa mga Pilipino. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Kapapasok lang na balita, isinailalim muli ang Visayas grid sa yellow alert mula 5 p.m. hanggang 10 p.m. ngayong Sabado. Ayon sa NGCP, sumipa muli ang demand habang manipis ang operating reserves ng mga planta. Mahigit 1 bilyong piso na ang naipamahagi para labanan ng financial burden ng mga cancer patient at survivor. Pero hindi lang pondo ang aasahan sa sistemang ito. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. Napapakinabangan na ang Cancer Assistance Fund. Ito'y sa pamamagitan ng pagpasa ng Cancer Control Act na layong makabawas sa financial burden ng Filipino cancer patients at kanilang pamilya. Nakalaan ang programa para sa cancer patients, cancer survivors at high risk for cancer individuals. Sa pagkonsulta ng pasyente, gagawa ang kanyang doktor ng request. Kailangan kumplituhin ng pasyente ang requirements, kasama ang original photocopies ng kanyang medical abstract, treatment plan, valid IDs, reseta, laboratory exam results at service card mula sa Social Service Office. Ginawa na ring one-stop shop ang Cancer Assistance Services na makikita sa Cancer Assistance Fund access sites gaya ng Rizal Medical Center. Sinisiguro rin na sa paglabas ng pasyente sa Social Service Office ay naibigay na ang assistance para sa kanya. Pinagsama na ho namin yung social worker namin, yung aming representative for PhilHealth, diba? Pati yung cashier. So malaking bagay ho na hindi na sila lalayo. Mula Enero 2025 hanggang Abril 2026, umabot na sa mahigit 1.2 billion pesos ang halagang naipaabot para sa cancer patients. Maganda yung ng DOS at hindi nasasayang yung ating pondo. Meron ng 36 Cancer Assistance Fund access sites sa bansa. Maaaring makita sa DOH website kung nasaan ang mga ito. Para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Star-studded activities, katakam-takam na mga pagkain at mga patimpalak
na nakaukit na sa tradisyon. Yan ang mga tampok sa Pahayas Festival 2026. Silipin natin ang highlights sa Agenda Weekend Report ni Abante anchor Meiji Cruz. Nagtapos sa isang enggrande at makulay na selebrasyon ang Pahiyas Festival 2026 sa Lukban, Quezon. Napuno ang maghapon ng mga parada, cultural presentations, live performances at awarding ceremonies na dinagsa ng libo-libong turista at deboto. Sa huling gabi ng festival, sentro ng atensyon ang festival stage kung saan nagtanghal ang local performers, cultural dance groups, drum and lyre bands at guest entertainers lalong nagpasaya sa crowd. Kabilang na sina Bubsy, Marco Rudio, mga influencers all the way from Japan na sina Fumiya at Yukan na mas kilala bilang Fuyu. Present din sa event ang Fitter Karma, Sky Garden at marami pang iba. Tapok din ang Parikitan Cultural Showcase na nagbigay highlights sa creativity at artistry ng mga Lukbanin. Isa sa highly anticipated na bahagi ng gabi ang awarding ng Timpalak Pahiyas, kung saan pinarangalan ang mga bahay na may pinakamaganda at pinaka-creative na dekorasyon gamit ang kiping, gulay, prutas at iba pang ani. Bukod sa prestige, may cash prize din sa grand winners at consolation prize sa mga kalahok na nagpakita ng kakaibang artistry at effort sa kanilang house displays. Finale ang fireworks display at live band performance to cap the week-long celebration of Thanksgiving to San Isidro Labrador na patron saint ng mga magsasaka. This is one way of Thanksgiving. Abundant harvest, and then happy life, of course. No, that's why we are all here. Though we are raised and born here in Lukban, Quezon, but we are now based from different places. Everyone came over to celebrate. Dinagsari ng mga turista ang food stalls na nagsiserve ng sikat na pansit habab, lukban longganisa, hardinera at makukulay na kiping delicacies. Sa kabila ng krisis, ang Pahiyas Festival dito sa Lukban, Quezon ay tradisyon ng pasasalamat sa masaganang ani. Kalakip ang dasal sa patuloy na biyaya at lakas sa mga hamon ng buhay. Para sa Agenda Weekend, Meiji Cruz, Abante. Miss Universe Philippines Bea Milian Windorsky admits having gone through identity crisis for being a Hafi. But Windorsky tells BNC's The Daily Dish, while there are many adjustments to be made, her multicultural backgrounds also have advantages. I really deeply identify with my co-candidates that are also half, who grew up with a foreign father or mother. And I think it's just a unique identity, but also one that a lot of people can relate to, regardless of your lineage. I feel like we've all had that awkward phase where we feel like we don't fit in. And overcoming that has come with just being really true to myself. Beyond pageantry, Windorsky also revealed her other ambition in life. Ever since I was a kid, I really was interested in international relations and politics. I wanted to work for the UN, was my dream job. I wanted to be a diplomat because I think I got that from my mom. Now that I'm here in the Philippines and have this opportunity through Miss Universe Philippines, my dream is actually to be a political commentator or a news broadcaster, journalist. Looks like walang One Direction reunion na magaganap sa highly anticipated na kasal ni Harry Styles. Sa interview with a radio show in New Zealand, Niall Horan was pressed about the rumored wedding with Zoe Kravitz. This comes after the singer said na may ilang kasal siyang aatendan. As a couple of mates, like some old people used to work with. I don't know. Oh, right. No. I get it. No. Just mates of mine. You don't know the date, though? No clue? Oh, my God, Lucy. Leave it at that, right? I am not going, if that's what you're asking. Ayon kay Niall, busy daw kasi siya. He earlier hinted na posible siyang umattend ng wedding ni Taylor Swift at Travis Kelce. Siguradong maraming malungkot na directioner dyan sa balitang yan. Including us? Oh, sige, pwede na rin. Talagang part naman yan nating kabataan natin ng One Direction.
Talaga ba? Pero ang sana ay makatikim ulit tayo ng lukban longganisa. Ay, o Meiji na. Baka naman naman. pwede, Meiji, no? Padala mo kami sa studio. Pansit habhab, di ba? Exciting. Happy Fiesta na rin sa Happy mga Fiesta, taga-Lukban. Quezon At saka taga Province. sa amin, sa Paho, sa Cavite, sa Alfonso. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.